Ito may lahat at ating banggitin ang ating pangako kay Panginoong Jesucristo. And we always say this in this pulpit whenever we recite something, dapat parang first time, okay? Nandun yung excitement and parang best time. Siyempre, nandun yung lahat-lahat when you say it, puso mo, everything. And parang last time, parang mamamatay ka na, di ba? So, that is how you recite things dito sa atin. Kasi we are doing it for the Lord. Especially yung pangako kay Panginoong Jesucristo, okay? Altogether na ang aking pangako, ipamumuhay ko si Jesus, aking Panginoon at tagapagligtas, siyang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan, siyang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at biyaya, tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Gusto kong pag-usapan natin, if we want God's best, then we need to let God be our priority. I mean, you want God's best? Gusto mong ma-experience yung best ng Panginoon sa buhay mo? Then gawin mong priority ang Diyos. It is a simple, principle ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 11 verse 36, For of Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So walang rason. Diba? And salamat sa Panginoon that we are here. We alam mo yon, may dadalihin ka, may dinadala ka, may haharapin ka, may kabigatan ka, meron ka mga pagsubok na darating sa buhay mo. You have to remind yourself, it is God who controls all in all. So maybe siguro hindi mo maintindihan. Pero, kung gusto mo talagang maramdaman yung best ng Panginoon, then you have to let Him be your priority. And if I'm not mistaken, wala na si Papa mo? Wala na? Kailan nung hapon? So that is life. Okay? And, pray for the Flores family. Whatever, regardless of the situation, pag mawala talagang isa sa ati pong parte ng pamilya, really will affect us kasi parte ng pamilya. So, pray for the comfort and yung leading ng Panginoon sa Flores family. Okay? Especially ni Ma'am Veron. Okay? So let's pray. Father God in heaven, we thank you for your goodness and mercy. Thank you, Father God, for letting us see yung mga prinsipyo na matututunan namin at dapat naming matutunan. Tulungan mo kami at ang bawat isa sa amin to be really focused, Father God, on making you our priorities. Marami pong distraction, marami pong mga paggulo, marami pong mga bagay na umaagaw po. Dapat sa inyo na kayo po ang sentro ng aming buhay. Tulungan mo kami na makita ito at malaman paano namin gagawin na ikaw yung magiging priority namin. Tulungan mo po ang Flores family. Comfort niyo po sila sa kanila pong pagluluksa po ngayong mga panahon na ito. At ikaw ang patuloy, Panginoon Diyos, mag-encourage sa bawat isa parte ng pamilya. Tulungan niyo po kami at pumagitan ka sa aming pag-aaral ng iyong salita at balutin niyo kami ng iyong kaluwalhatian, kapangyarihan, lalong-lalo ng iyong banal na Espiritu na pumuno sa amin sa aming pag-aaral at pag-aalam ng iyong banal na salita. Binabalik pa po rin pasasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. And all God's people say, Amen. Please be seated. Okay? So pag-uusapan natin to have God's best, God must be
first in our priority. Not just priority, but we are talking about being first. So pag sinabi mong first, there is no such thing as kailangan mayroon pang tinatawag na debate, di ba? Discussion. There's no such thing as discussion when we talk about God must be the first in our priority. So pag sinabi mo God must be the first in our priority, you should read your Bible. You should understand how the Word of God explains it. Kasi kung titingnan mo yung mundo at titingnan mo yung nangyayari at yung sistema ng mundo, it's different from what the Bible says. So hindi mo pwedeng igiit ang sarili mong gusto dahil may gusto ang Panginoon sa buhay mo. Pag pinilit mo yung sarili mong gusto, madaming nawawala sa iyo. Maraming privileges at opportunity na hindi mo nakukuha because you are doing what you want to do. And that is not what God wants you to do and to have in your life. Alam mo, kaya nga sabi niya, ini-explain dito. At sinasabi dito ni Apostle Paul sa Romans chapter 11 verse 36, For of Him, and through Him, and to Him, are all things. Walang takas dito. Okay? Dito pa lang, wala nang takas. Lahat ng bagay sa Kanya, para sa Kanya, at galing sa Kanya. Kaya nga, to whom be glory forever and ever, to whom be glory forever. Amen. That's what Apostle Paul says. So even yung lahat ng bagay, kahit yung power, okay, ay nanggagaling sa Diyos. The power of God is the present resource. Wala tayong pwedeng makuhanan ng resource. Okay? Yung kung saan tayo pwedeng kumapit, pwedeng lumapit, walang iba kundi sa Diyos. And I'm telling you today, I'm telling you this morning, you have to clear your mind and understand your priorities. Don't have a place priorities. Pwedeng maging priority yung kahit ano. Pwede yan. Pero kung hindi ang Diyos yan, lugi ka. Kung hindi ang Diyos yan, ang daming mawawala sa'yo. I mean, nagsisimba ka, kinukuha mo yung araw ng linggo to be your day off and then to be here and to be part of the service, and kailangan ikaw yung nagsisimba, umaawit ka, kumbaga nandito na yung oras mo, nandito na yung buong yung sarili mo, nilalagay mo, and yet, pagdating sa gusto ng Panginoon, ilalagay mo yung Panginoon sa gilid, mali. Hindi po pwedeng ganun. Because we understand yung tinatawag na kumbaga, if I'm not wrong, pwede ko sabihin kung ito ay parting pagsunod lang, hindi buo. Listen pag parte lang ito at hindi buong pagsunod, ito pa rin ay disobedience. At God is not, pleased with disobedient people or child of His. Hindi po natutuwa ang Panginoon. I am telling you, we need to understand. At lahat ito, ang Diyos at bilang resource ang kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos, it is the present reason for everything. Kaya nga nandito ka, kaya nga nakakapagpatuloy ka, kaya nga nagkakaroon ka kung anong mayroon ka. It is because not of you, it is because of God. Okay? Kaya nga if you remember, nagbigay ako ng Cloud9 kay Nathan. Tapos binigyan ko ng Cloud9 na dalawa si Paco. Medyo nadismaya si Nathan kasi sabi Nathan, pambira sana ako yung pangalawang tinawag kasi dalawa yun eh. Oo. Pero first of all, gusto ko sabihin sa inyo, kung anong meron ka at nawala sa'yo, una sa lahat, wala ka namang ganyan nung una. Magpasalamat ka naranasan mo. Magpasalamat ka dumating sa buhay mo. Hindi mo kailangan, kumbaga, ireklamo yung mga bagay na nawala sa'yo o yung mga bagay na hindi tumagal sa'yo. It is because it all comes from God.
Kung may purpose ang Panginoon na tanggalin yan, it is because God has something in your heart or something in your life na gusto niyang iparating. Kaya nga hindi tayo kakapit sa bagay. Hindi tayo kakapit sa tao. Dapat kumapit ka sa Diyos. Bakit? It is a present reason for everything. Madidismaya ka. Masasaktan ka. Kaya nga lahat ng kung anong meron tayo, kung anong meron ka, at kung sino ka, it is all for God's glory. Hindi para sa'yo. Para sabihin magaling ka, para sabihin tagumpay ka, para sabihin mayroon kang na-achieve. No! Hindi mo pwedeng ipagyabang kung anong mga nakuha mo at anong mayroon ka. Dahil lahat yan ay binigay ng Panginoon for you to glorify the one na nagbigay, which is si God. Kailangan walhatiin ng Diyos. Everything comes from Him and exists by His power and is stand for His glory. Tanong ko, nung nagkasweldo ka, sinong nakinabang? Siyempre, pastor ako. Kasi ako yung nagtrabaho. Tanong ko, sino nagbigay ng lakas? Sino nagbigay ng opportunity so you can work? Sino nagbigay sa iyo ng pagkakataon, ng talino para ikaw ay makapagtrabaho? I mean, you have your family, you have your work, you have your school, you have your study, you have everything in your life. Not because you are good. No! It is because because God is good and you need to give glory back to God. Yun ang importante. So, how do you have God's best and live a fulfilled life, the kind of life that you were designed by God to live? Paano gagawin yon? Paano mo may experience yung best ng Panginoon sa buhay mo para ikaw'y mamuhay na mayroong fulfilling life? Alam nyo, sinabi ko to sa BHYC. Nung ako'y nagpipreach kay Pastor Benny Abante sa kanyang sa BHYC, sa kanya pong pulpito, I am telling you, sabi ko sa mga young people, kung wala ako dito nagpipreach, I don't know kung masaya ako. I can have cars, I can have house, I can have everything, but without me serving God, I don't know kung fulfilling yung buhay ko. Honestly, I've been traveling before I got the ministry of being a pastor. Nagta-travel kami. Preacher Jeff is with me. Meron kaming opportunity na pwede kaming umikot sa buong Pilipinas because that is one of the program yung ating pong sending church na ginagawa po, which is yung saturation team. We are enjoying things. We can while we can, visit places, at the same time, we can enjoy, roaming around sa mga lugar. And, iniisip ko, kung hindi ako nagsiserve sa Panginoon, anong fulfillment ang meron ako? Wala. You can see yung mga artista at yung mga celebrities, you know them. Okay? Celebrities that have money, have cars, have house, have all these things na tinatawag nila, material things. But are they satisfied? Never. Bakit? Hindi ka masasatisfy sa mga bagay lang dahil hindi bagay ang gumawa sa'yo. Ang Diyos ang gumawa sa'yo, ang Diyos ang may plano sa'yo, ang Diyos ang mayroong magandang kalooban para sa iyong buhay. Paano mo mararanasan yung God's best? Okay? At mabuhay bilang doon sa design ng Panginoon sa iyo. Alam mo, sabi ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, that ye would walk worthy of God who had called you unto His kingdom and glory. Iisipin mo, paano mo gagawin yon? Gusto ng Panginoon na ikaw'y makasama niya. To be worthy of God. At makikita natin with this, hindi kakailanganin ng Diyos at never kailangan ng Diyos ang mga tao, hindi siya priority. You cannot just, say things, sabi mo, I can be like this,
And apart from God, that is good for nothing. Walang kwenta yan. Kaya nga mismo ang Exodus chapter 20 verse 3. Anong sabi? You shall have no other gods before me. God doesn't want to have competition sa bagay, sa tao, o sa anuman. God wants to be prioritized. He wants you to prioritize Him. Kailangan priority ang Diyos. I don't know about you, pero ito yung sinasabi ng Bible at ito yung ginagawa ng Panginoon. Listen, if there is something in your heart that is not God, it is not God ang sentro. God is a jealous God. Alam mo yon? Hahanap siya ng paraan na tatanggalin yung bagay na yon para ipakita sa'yo na dapat ako pa rin ang number 1 sa puso mo. Diba? Yun lang naman yun eh. Kaya sabi niya, you shall have no other gods before me. With all the TikToks last week na pinanunood mo, with the YouTube, with the Facebook, grabing distraction. Tapos makikita mo may mga gadgets na lalabas na naman. Makikita mo yung magagarang kotse, makikita mo yung mga tao na nagpa-party na parang ikaw sinasabi, anong buhay mo? Basura kasi wala kang party life. Because it distracts you from what matters most. At yun po ang Diyos. Everything you have in life is from God because He's given it to you. Kung hindi na sa'yo yan, ibig sabihin, hindi inalaw ng Diyos yan. Pag nasa'yo yan, natural. Inalaw ng Diyos sa'yo yan. Ano sabi ni Job? God gave it, and God take it. Blessed be the name of the Lord. He is the one that mayroong kapangyarihan at karapatan na bigyan ka at siya rin ang may karapatan na tanggalin kung anong binigay niya. Kaya tingnan natin at bantayan natin yung ating mga buhay. Kasi sometimes sa buhay na ito, natuto ka at parang nasanay ka na lang na hindi nararanasan yung God's best. Di okay lang. Okay lang. Dito lang ako. Okay lang. Ito lang naman buhay ko. Okay lang. Uy, listen to me. Pwedeng makinig? Akala mo ba yung buhay na meron ka, iyan ang kalooban ng Diyos? Kung hindi ka nagiging blessing, a channel of blessing sa ibang tao, that's not the will of God sa buhay mo. Yung ikaw lang mag-isa, yung walang impact sa ibang tao, because we are not practicing me, myself, and I. Hindi alam mo, ang prinsipyo na binibigay ng Diyos sa atin is Jesus or joy. Jesus, others, and you will last. Diba? Yun ang prinsipyo eh. Now, to have God's best, ito tayo. God must be first in our priorities. Pero paano natin gagawin yon? Number 1, para maging priority yung Diyos. So, sige, number one. I care more about God's approval than the approval of others. Nakuha ba natin? Alam niyo bakit? Kadalasan mahilig tayo magpasikat eh. Tayo na lang. 'Di ba? Mahilig tayo, gusto natin i-approve tayo ng ibang tao. Gusto natin yung mga tao mabilong tayo. But listen, paano naman yung Diyos? Saan mo ilalagay ang Diyos? Anong gagawin natin sa Diyos? Ilalagay natin sa basket, ilalagay natin sa box. That is not, the way God wants you to live your life. Hindi po ganun eh. Anong sabi ng Psalm 119 verse 9? Wherewithal shall a young man cleanse his way? Ano sabi ng Bible? By taking heed thereto according to thy word. Mabubuhay ka according sa salita ng Diyos. Ibig sabihin,
your action, your decision, your way of life is not my way. It should be God's way. Yun dapat eh. Bakit? Every time you please this world, you are displeasing God. Yun lang yun. So, bakit ganun? Ang hirap mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, that we are giving the world a piece of us. It should not be. Bakit? Ang Diyos ang gumawa sa iyo eh. Ang Diyos ang gumawa sa iyo. At nung naiintindihan mo, doon sa Romans chapter 3 verse 10, na walang matuwid, walang sinuman. Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Pinaintindi niya sa atin through Apostle Paul that because of sin, hindi tayo, kumbaga tayo ay nahiwalay sa Diyos. Yung kalawalatian ng Diyos ay hindi natin naabot. Na-short tayo. At dahil doon, sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Isipin mo yan sa pasaway natin, sa walang hiya natin, sa kung ano man ginagawa natin, God wants us still to be saved. Bakit? Pero may regalo ang Diyos. Buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Just look at that. Kung hindi pa pagmamahal yung Romans chapter 5 verse 8, anong klaseng pagmamahal tingin mo yung binibigay ng Diyos? Sa panahon ng Diyos nagmamahal, di ba, ng advance sa atin, sa panahon na tayo makasalanan, sa panahon na hindi tayo matuwid, sa panahon na tayo'y marumi. Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ni Apostle Paul? Si Kristo ay namatay para sa atin. Tapos nagyayabang ka na hindi ka makikinig at hindi mo ipa-priority yung Panginoon? Dapat pag nabubuhay ka, hindi sa approval. Ang ating affirmation, hindi tao. Listen, we are only living for one audience alone. And that is God. Bakit ka mabubuhay para sa tao? Yung tao iiwan ka, sasaktan ka. Pero ang Diyos never. Approval, ano gagawin mo sa approval ng tao? Those people that approves of you, pag nakatalikod ka, binabout-bout ka rin. You are seeking for approval ng ibang tao na hindi ka naman gusto. Bumibili ka ng mga bagay na ayaw mo at pinasisikata mo yung mga tao na hindi ka naman pinapansin. Bakit ka mabubuhay para sa ibang tao? Pwedeng mabuhay ka para sa Diyos? This is how we prioritize God. Making God first in our priority. By living according to God's Word. Pag nagdesisyon ka, tingnan mo, matutuwa ba ang Diyos? Pag humakbang ka, pag may pinipili ka, pag a-action ka, ano bang mangyari? Ang Diyos ba matutuwa? Ang tao. Kadalasan kasing iniisip natin, tao. Pagligtas ka at naintindihan mo yung kaligtasan, dahil tinanggap mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas, dahil nga, inamin mo na makasalanan ka, humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, naniwala ka na si Kristo lang namatay, nilibing at muling nabuhay na busang mahal na dugo, okay? At tinanggap mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas sa iyong puso. Okay? Ginawa mo yon. Naligtas ka. Kung hindi ka paligtas, then you need to be saved. Now, kung ligtas ka na, dapat Diyos ang pinasasaya, hindi tao. I mean, you live for God, not for people. Hindi ka nagtatrabaho para magpasikat. Hindi ka nag-offering para sabihin malaking offering mo. You are not doing what you're doing to please people. You are not here because of people. You are here because of God. Tama? Nagsisimba ka, hindi dahil sa tao. Nandito ka ba because of a person? Nandito ka ba because
yung reason mo, tao? No. Dito ka because naintindihan mo, Lord's Day ngayon. You are here listening to the Word of God. Nagkakantahan tayo. This is the Lord's Day. Kaya nga may awit tayo. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of love. Oh. Diba? Walk, 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 walk in the light. Oh. Walk, 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 walk in the light. Oh. Diba? No, pwede na natin. Gusto mong Pentecostal tayo ngayon eh. Gaganong-ganon ka. Diba? Oh, okay. Sa young people lang po yun. Para pampagising namin sa young people ba? Well, sinasabi ko, bakit? Hindi ka ba pagod na hindi maranasan yung best ng Panginoon sa buhay mo? Alam mo, hindi naman kasalanan ng Panginoon kung ganyan ang buhay mo eh. Alam mo bakit? Nagdesisyon ka. Nagpasaway ka. Inuna mo yung sarili mo at feelings mo. Hey, my Word of God. We have Word of God. We have instruction. We need to follow it. Alam mo, yung motor, pag hindi mo pinalo yung instruction ng motor, pag nagmotor ka, pag nadisgrasya ka, patay ka. Anong nakalagay doon sa manual? Pag nagkamotor ka, read user's manual first. Malaman mo yung brake, saan yung gasolina, paano siya paandarin. Lahat nandun. Anong pangalawang sinabi doon? Sa instruction, wear always your helmet. Oh. Tapos di mo susundin. Ano ilalagay sa tangke? Crudo, gasolina. Natural motor yun. Oh. Di gasolina. If instruction is not being followed, listen, pag hindi ka nakinig sa instruction, maaga kang masisira. Dahil ang design ng Panginoon sa iyo is the best. Kaya susundin mo yung Diyos, susundin mo yung salita ng Diyos. Eto. By living according to your word. Sabi ng Bible. Oh. According ba yan sa sinabi ni pastor? No. Yung sinasabi dito, Word of God. Kaya dapat pag kung anong sasabihin ng ibang tao, I don't care. Diba? Bakit? Dapat ang kinikare mo lang anong sinasabi ng Word of God. Bakit? Hindi ka nabubuhay sa approval ng tao, mabuhay ka sa approval ng Diyos. Ang affirmation nating mga Kristiyano, hindi dito. Hindi horizontal. Vertical. Bakit? Sa Diyos lang tayo. Pangalawa, to have God's best. Okay? Para ma-experience natin God's best, God must be first in our priorities. How? I care more about God's approval than the approval of others. Pangalawa, I choose to confess my shortcomings, my sin to God, then hide them. Pag mali na, mag-amin na lang. Pag mali na, hingi na lang ng tawad. Huwag ka nang lumaban pa, pambihira. Anong ilalaban mo? Sa Diyos. Pag nilalabanan mo ang Diyos, anong sabi ng isang verse? Sudden calamity. Biglaang kalamidad. Huwag mo labanan ng Diyos. Pambihira. Pag kasalanan, amin na lang. Diba? Ang problema, the more na hindi mo inaamin, the more na nilalabanan mo, the more na bumibigat ang kasalanan mo. Bakit? Diba? Walang tagumpay at walang blessing sa nagka-cover ng kanyang kasalanan. Tayo. Anong sabi ng Psalm 40 verse 17? Listen.
But I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help and my deliverer. Make no tarry, O my God. Bakit? Kasi, alam mo, pag ikaw ay humihingi ng tawad at aminado ka sa iyong mga kahinaan, yung Diyos handang tumulong sa'yo. Handang magpatawad. Kaya nga sabi niya sa 1 John chapter 1, verse 9, sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Oh, amin na lang. Mali ay mali. Hindi mo pwedeng, tama. Just say sorry. Just say forgive. Whether you like it or not, God knows that you're wrong. Tapos itatago mo pa. Pagmamalaki mo pa. Mali ka na nga. Pinagmalaki mo pa. Mali. Ihingi mo na ng tawad. Alam mo, the confession of our bad works and of our sin is beginning of good works. Kasi, inaamin mo, nagkasala ka. Tao lang ako, pastor eh. Hindi naman pinag-uusapan dito kung alien ka ba o animal ka. Ang pinag-uusapan dito, makasalanan ka. At magkakasala ka. Truth of the matter. Pero pag nasa Diyos tayo at ligtas tayo, okay? At tayo po ay humble enough to admit that we are sinner or we sin, okay? Ang ganda po ng blessing sa buhay natin. Alam mo, ito yung katotohanan. We're never going to be sinless. Tao ka, nandito ka sa mundo eh. But we can sin less. Diba? Oh. Kaya pag may kasalanan, aminin na lang. Huwag mo na itago. Nagmamalaki ka pa dahil magulang ka. Oh. Just, aminin mo na. Dahil matanda ka, dahil matalino ka, dahil ikaw yung nagsusupply sa pamilya, bread, ikaw yung winner sa bahay nyo. Nagdadala ka kasi ng tinapay. Come on. Mali ay mali. Pwedeng amin na lang. The more na hindi mo inaamin yung mali mo, the more na kinakalaban mo ang Diyos. And you don't want that. Just confess. Mali eh. May pagkukulang. Sabihin mo na lang, I'm sorry, mali ako. Mali ako. Nasabi ko to, nagawa ko to, mali ako. Diba? Tapos ayusin mo na. Para may experience mo yung God's best sa buhay mo. Pangatlo, I choose to enjoy what God has given me now. Pag priority ang Panginoon, ini-enjoy mo kung ano yung meron ka, kung anong binigay ng Panginoon. Alam mo tawag doon? Contentment. Sabi ng Bible, contentment is great gain. Hindi sinasabi dito yung, okay na ako, ito lang ako. Hindi yun. Hindi self-pity yun eh. Self-pity is different from contentment. Pag ini-enjoy mo kung anong meron ka, ini-enjoy mo lang yung pagsubok ng Panginoon, ini-enjoy mo lang yung kung ano yung meron ka ngayon, ini-enjoy mo kung ano yung mga pinagkatiwala ng Panginoon, that is a great gain. Kasi contentment eh. Alam mo, sabi one time ng Ecclesiastes chapter 5 verse 18, look at what the Bible says. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Enjoy mo na lang, pwede. Kesa sa magreklamo ka at mataranta ka at nagwo-worry ka, enjoy mo na lang. Diba? Galing sa Diyos eh. Enjoy mo. Hindi mo na kailangan magtaranta. We're so busy getting more that we don't enjoy what we got.
Minsan nakakalimutan natin to enjoy yung mga bagay. Yung mga little things, nakakalimutan natin. Hindi natin na-appreciate bakit napaka-busy natin sa ibang bagay. Alam mo, enjoy mo. Enjoy mo yung panahon na wala kang, yung talagang, yung time mo lang sa Diyos. Enjoy mo yung panahon na wala kang pera. Bakit? At least hindi dadagdag yung bigat mo. 'Di ba? Hindi ka masistress kung anong, alam mo yung mga mayayaman, stress na sila kung anong bibilihin nila. Kaya lahat binibili nila. Tapos pagdating, masistress na naman sila. Bakit? Hindi to gusto ko. O, babalik na naman. Kaya yung mga mayayaman, ako sinasabi ko, hindi nila alam. Pero yung mga kontentong tao, relax. Yun. Lubog sa pay later. Bakit? Nangutang na lang sa Lazada kasi pwedeng enjoy what you have right now. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Enjoy mo yung sapatos na yan. Kausapin mo. Lord, sana dumating yung mga kapatid nito. Di ba? Ganun lang. Enjoy mo yung tamit na yan. Enjoy mo yan. Gamitin mo sa church yan. Enjoy mo kung anong binigay ng Panginoon. Choose to enjoy what God has given you right now for your enjoyment. Alam mo, ang buhay is about relationship, not acquisition. Hindi yung kung anong naka-acquire mo. Ano rin kung may kotse ka? Ano rin kung may bahay ka? Kung wala ka namang karelasyon, sorry ka. Di ba? Yun tama ba? May bahay ka, may mga aso ka, kailangan mo ng partner. Di ba? Hindi naman pa pwedeng aso lang yung partner mo. No, seriously. Tama? Pag ganun si Nanay Dada, ikaw, hindi ka sinasabi sa akin, ha? Hindi, totoo. Yung mga balo ngayon natin, ang hirap i-enjoy . Kasi nawala na yung mga mister nila. Pero sabihin ko sa inyo, kahit walang pera to, kung mister ito buhay, masaya itong mga to. Oo. Bakit? Kasi hindi malamig ang December. Dadaan na naman yung December, malamig. Alam mo kayo mga balo, iipunin ko na kayo, malapit na. Oo. Si Ma'am Beron. Yan, certified na. Nauna na sa Panginoon yung kanyang mister. Magkakaroon kayo ng sports fest. Running, volleyball, ano pa yun? Diba? Sasabihin ko, etong mga senior natin, I will make a ministry for them. Kasi ang hirap . Tatanungin mo si Ma'am Leia, ang hirap. Tatanungin mo si Ma'am Minda, ang hirap. Tatanungin mo si Ma'am Mercy, ang hirap. Diba? O sino pang gustong sumama? Sinong gustong Sino? Diba? Team na to. Pagos yung dumagdag. Tahimik bigla yung mga may mga, wag na pastor, buhay pa yung mister ko. Pwede. I'm telling you, if you ask this group of ladies, mas gugustuhin nila mabuhay yung mister nila kesa sa mga bagay sa mundong ito. You ask Ma'am Joy, nako, sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin ni Ma'am Joy, buhay si Kuya Fred. Siyempre, nandito na tayo sa, diba? Kaya sana matuto na tayo. Relationship is more important than things. Life is about relationship. Hindi ka nabuhay para magkaroon lang ng kotse. Hindi ka nabuhay para sa bahay. Hindi ka nabuhay para sa pera.
Nabuhay ka dahil meron kang nanay, may tatay ka. It is because relationship ang buhay na ito. Ano sabi ng Psalm 17 verse 15? And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. So, kung anong buhay na meron tayo, mga kapatid, hindi tayo nabubuhay para lang mabuhay sa ibang bagay. Nabubuhay tayo para sa relasyon. Life is not about things. Kung papapiliin ko, Nanay Dada, anong pangalan na namatay na mister mo? Ha? Ano na daw? Pilomingo? Lawgawa na ay. Pilumingo. Ha? Filomeno? Kung nasa sa langit, sorry Lord, bantot kayong ngalan, good. Pareho sa Anastasio, pareho sa Francisco, diba? Oh. Pero kahit ganun yun, gugustuhin ni Nanay Dada to be with her husband. Diba? It's not about things. Aanuhin mo yung red sports car mo. Aanuhin mo yung mga aso mong malalaki. 'Di ba? Na talagang pag ganun, tapos didilaan ka pag umuwi ka. Kung wala ka namang asawa. Kung wala kang mga napambira, treasure mo na. Buti na lang, 'di ba? May pamilya ka. Aanuhin mo yung negosyo. Kung yung pamilya sira naman. Right? Ano sabi ng Luke 12:15? And he said unto them, take heed and be aware of covetousness. For a man's life consists not in the things, in the abundance of the things which he possesseth. See? Yung buhay hindi naman dahil kung anong mayroon ka. Kaya huwag kang maging covetous. Alam mo, may kasabihan tayo. Never judge your self-worth by your net worth. Ako na to. Kilala mo kung sino ako? Marami akong pera eh. Huy. Kahit marami kang pera, kung walang hiya ka, wala ka pa rin kwenta. Kaya wag naman nagyayabang. Remember, galing sa Diyos yan. May kasabihan din tayo. Never think your value is related to your valuables. Sa tingin mo kung mayroon kang Lamborghini, sikat ka na sa mundo. Pero sa Diyos, wala ka. Zero ka. Aanuhin mo yung praise ng tao kung ang Diyos di naman believe sa'yo. I mean, we like to have things like that. Don't get me wrong. Gusto ko magka-sports car. I mean, that's reality. Gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko magkaroon ng magandang sasakyan. Gusto ko magkaroon ng magandang malagong negosyo. Gusto ko yun. Pero wag mo naman sana ilagay yung value mo doon. Uy, may Word of God tayo. Dapat nandito sa Word of God. Alam mo yung tao na yung value na sa bagay, ang yabang. Pasikat. Hindi approachable. And I want you to realize this, that the greatest things in life aren't things. Life is about relationship and learning how to love God and other people. Dahil pag hindi mo natutunan yun, you are missing half of your life. To have God's best, God must be first in our priorities. How? Number 4, to choose to be honest before God. You want to experience God's best? Gawin mo siyang first by choosing to be honest before Him. Dapat totoo ka. Alam mo, itong problema. Madalas tayong nagbabalat kayo. Ngayon pati yung Diyos dinadamay natin.
Pero in reality, God knows who you are. God knows what's in your heart. Eto, oo, nasimba tayo. Baka nasimba ka lang dahil napilitan ka. Remember this. Sayang yung oras mo dito kung hindi Diyos ang pinunta mo dito. Sayang ang oras mo kung hindi Diyos ang wawalatiin mo. Tatandaan mo, before nakarating ka kung anong mayroon ka, Diyos ang dahilan. Sabihin mo na lang, kasi tatay ko at nanay ko sumikap. Bakit? Saan galing yung pagsisikap ng nanay at tatay mo? Sa Diyos. Karapatan ko to kasi nagtrabaho ako, kasi matalino ako. Saan galing ang lakas at talino mo? Sa Diyos. Wala kang pwedeng ipagmayabang. Ang gusto ng Panginoon, i-prioritize mo siya. And you need to choose to be honest before Him. Lord, nasasaktan ako. Lord, parang ayaw ko na. Lord, parang gusto ko na sumuko. And God is always there to remind you, I am just here. You just have to be honest to Him. Ano sabi ng 2 Corinthians? Sabi ni Apostle Paul in chapter 4 verse 2. 2 Corinthians chapter 4 verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. God wants you to be honest. He wants everything in you with all honesty. Mga kapatid, listen. Alam mo, sa isang relasyon, importante ang pagiging honest. Bakit? It makes the other party secured and assured. Pag walang honesty, nandoon yung pagdududa. Pag walang honesty, nandoon yung mga questions. Pag walang honesty, nandoon yung gulo. Okay? Honesty, uprightness demand that every area of our life is treated with the same intensity. It means we have the same commitment to excellence in your marriage as you do in your career. Diba? Pag sa career mo, todo-todo ka. Hindi ba pwedeng ganun din sa married life mo? You need to work it out together. Hindi po pwedeng mag-workout yung isa lang. We are talking about being honest. E di you work out. Pag nagkamali, pag may problema, you work, you talk, you grow together. Galing mo sa karir. Iwan pati pamilya. Anong sabi ng isang influencer? Pag ang pamilya mo, kung anong bagay ang distraction, kailangan iwasan mo at iwanan mo. May nagtanong, kahit pamilya, kung ang pamilya ko ang rason, bakit hindi ako nag-e-excel, iiwanan ko. Yun, iniwanan nga. Di ngayon, pasikat na lang. Hindi ganun. Anong patutuo mo na nagtagumpay ka sa iyong karir na nawala ang pamilya mo? Wala. We have the same commitment to excellence in God's ministry as we do in our being a parent, an employer, or being an employee. Listen, hindi po pwedeng magaling ka sa trabaho, palpa ka naman pagdating sa church. Hindi po pwedeng magaling ka sa church, pag-uwi sa bahay, wala kang kwenta. Ang sipag mo sa church, pero sa bahay nyo, basura ka. Na hindi mo malinisan, hindi mo maitapon yung basura. Pagising mo kaninang umaga, ang dumi-dumi ng kwarto mo. Tapos pagdating sa church, pawalis-walis ka pa. Padampot-dampot ka pa. Tapos pasabi-sabi ka pa, dapat malinis tayo dito. Pero yung mga labahin mo, tumatambak, kumakalat pa dun sa bahay nyo. Tapos maglalaba ka pa ng mga kortina dito at saka yung mga, yung mga lalabahan yung mga
cover ng upuan, ang sipag mo maglaba-laba. Tapos yung brief mo, nanay mo pa naglalaba. Langya ka. Ang galing mo. Save din kayo. Ang galing natin sa trabaho. Kailangan ma-promote tayo. Grabe, ang galing natin sa trabaho. Kailangan sa trabaho, hindi nalilate. Ito na naman tayo. Bakit napasok na naman ako dito? Hindi ko to sinasadya. Pero I need to do this as a pastor. Ang galing natin. Kailangan humahabol ka pa. Kailangan, aagaw ka pa ng multicab. Uupo ka kahit nasisiksikin mo yung sarili mo. Tapos pagdating ng trabaho, kailangan ano yung tawag doon? Biometric ba yun? Oo. Para kailangan before 8, kailangan nandoon ka na sa loob. Tapos nangangagaw ka pa ng posisyon. Tapos pagdating doon, buti na lang hindi ako late. Pero sa simba, umaawit pa, lonely, I'm Mr. Lonely. Uy, si Pastor. Nasa taas na. Aray. Kailangan sa trabaho, Monday to Friday, walang absent. Dahil pag nag-absent, walang sweldo. Tama? Oh. Ang bihira. Binigay mo sa Panginoon, gusto mo God's best. Binigay mo sa Panginoon, Sunday morning only. Kapal na mukha mo Lord, bakit ganito yung buhay ko? Paano gusto mo God's best? So Sunday morning only ka. Sa trabaho, kailangan, hindi ka ma-absent. Kahit may... Pipigilan mo ba? Huwag ka nang pumasok. Kaya ko to. Kayong mga estudyante, kahit nanginginig na. Kailangan may exam. Kailangan na doon ako. Take ng exam. Langya ka. Umambon lang, hindi ka na nagsimba. Pero salamat, nandito ka. Hindi ikaw yun. Sila yun. Nandito ka Tama? Sabi mo, buti na lang hindi ako kasi nandito ako sa simbahan. We need to have the same commitment. Pampihira. Outing ang aga mo. Party, suot ka pa ng damit ang ganda-ganda. Wala pang tao. Nauna ka pa doon sa may celebrate, sa magse-celebrate. Sinabihan po yung magse-celebrate, ano ka ba, tagal mo, late ka na. Tapos sa simba, ay naku. Gusto mo ba talaga maramdaman yung God's best? Bakit hindi mo maibigay yung Diyos, maging priority ang Diyos sa buhay mo? Question mo yung Diyos, Lord, bakit ito pinagdadaanan ko? Bakit ito yung buhay ko? Tanong ko, bakit hindi? Anong binigay mo sa Diyos? Parang ganito, yung nag-usap si Tony at saka si Piolo Pascual. Anong sabi ni Piolo Pascual? Anong karapatan mo hingin sa akin na yung bagay na hindi mo ibinigay sa akin? Yan ba yun? Tama ba? Mali na yata ako. Luma na kasi yun Diba? Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, nag-pray naman ako, nagsisimba naman ako. Pero tanong ko, ibinigay mo ba yung best? Bakit pinipilit mo ang Diyos ibigay yung best na ikaw mismo hindi mo binigay sa Diyos ang best mo? Are you hearing me? Oh. Okay na? Nakuha ba natin yon? Ay. Alam mo, ways on how we can work to pursue God's best. Ito. Alam na natin yung mga bagay na, pero ito. Ways on how we can work to pursue God's best. May oras pa ako. Number 1, pag nangako ka, tuparin mo. Lagay mo na, number 1. Yun. Pag nangako ka, tuparin mo. Huwag kang Indiano. Ang hilig mong Indian. Ang hilig mo mangako, tapos di mo, di ba? Lagay mo yan.
keep your promises. Ha? Nangako ka, tuparin mo. Ano sabi ng Ecclesiastes 5:4? When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. Ibig sabihin, huwag kang bumalak na hindi bayaran yan. For he had no pleasure in fools. Ano sabi? Tanga yarn. Pag nangako ka, tuparin mo. Pag hindi mo tinupad, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. At wala siyang pleasure sa mga tanga-yarn. People of integrity keep their word. Tanong ko, may integridad ka ba? Pag nagsalita ka, sasabihin ba ng isang tao, yan, okay yan, tinutupad naman niya eh. Totoo yan, di yan magsisinungaling. O pag nagsalita ka, maniwala. Di kami naniniwala. Alam mo, pupunta ako bukas. Alam mo, bukas magdadala ako. Alam mo, mag-share ako. Alam mo, eto, sige, ibibigay ko yung commitment ko. Baka sinasabi na yung, sino ba yung kukuha ng commitment? Yung, si secretary siya, sasabi si secretary siya, di naman totoo. Kilala na. Di naman yan. Di naman bibigay yan. Minsan nagsasabi na lang siya sa akin, Pastor, bibigyan ba? Bigyan mo lang. Kasi opportunity yan to be blessed. Okay lang kung hindi. At least alam nila they have the opportunity. Yun lang ngayon. Ano sabi ng Proverbs 25 verse 14? Who boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Alam mo yung mga tao na magaling lang, kumbaga, nasa hangin lang yung salita. Walang laman yan. Psalms 26 verse 11, But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me and be merciful unto me. Tanong ko, anong pinangako mo sa Diyos? Did you one time commit, Lord, whatever or whenever mayroong service, whenever mayroong worship, I'll be there. Whenever may activity, I will support. Whenever, alam mo, ito yung pangako namin eh. Nung panahon na young people kami, ito. Sino yun? Ang presidente, si Brad Bobby. Tama? Ang mga leaders. Ikaw, si Mark, naging leader ba si Mark? Naging leader ka rin, no? Brad Bobby, sa under. President siya, di ba? Si Kuya Dex. Alam mo, pag nag-uusap-usap kayong mga young people, kita namin yung kalagayan ng church. Ang dami nun. Alam mo, may mga pangako pa. Pag nagkatrabaho tayo, natin iwanan yung church kasi naintindihan natin. Anong gagawin natin? Sige, sabi ng isa, bibili tayo ng bus. Grabe, mga ano. Isa, paano natin yung buwan? Grabe nga. Buti na lang ito, yung isa. Tumulong si aircon. Pero yung iba, wala na. Lost in the wind. Which is yun na nagkakaproblema. Walang integridad. So kung gusto mo, i-pursue, yung blessing ng Panginoon sa buhay mo, and you will have integrity, keep your promises. Number 2, we become a person that God would bless and have integrity by. Number 2, paying your bills. Pag may utang ka, bayaran mo. Pampihira. Porque churchmate, hindi na binayaran? Mali. Dapat nga hindi ka mangungutang sa churchmate eh. Alam mo bakit nangutang ka sa churchmate? Kasi alam mo hindi mo mababayaran. Okay lang. Ano lang, 5 piso lang naman. Nangutang ako, 5 piso lang naman. Babayaran pa ba? Dami niya ng pera. Pag utang. Ang hingi. Ang bigay. Ang utang. Tahimik ko. Tahimik yung mga utang magbayad na kayo. Kawawa naman si Nanay Dada. Nanay Dada, singilin mo pagkatapos ko may utang sa'yo. Kaganan ka si Nanay Dada. Pay your bills.
Kristiyano tayo. Alam mo, hindi ko alam eh. Pero responsibilidad natin yung kuryente dito, amen? Alam mo, sabi ng Panginoon, brown out ko na lang kaya para paramdam sa kanila kung anong buhay dati. Oh, init no? Init no? Oh, nakikinabang tayo sa aircon. Ganda-ganda ng aircon natin. Ganda-ganda ng sound system. Tapos mayroon pa kayong mga flat screen TV. Tapos, mag-offering tayo. Alam mo, offering natin, 7,000, 1,000. Anong integridad yun? Tapos gusto mo, bayaran ko yung kurente ng 155,000? Ano ka, hello? Anong gagawin ko? Paano kayo mamanage ang ganung pera? Paano? Tayo yun eh. Pero paano nga bayaran? Paano nga natin babayaran as a church? Eh yung utang mo personally, hindi mo nga binabayaran. Ouch. Sorry nagkataon lang na pastor ako eh. Kaya ako nagsasalita dito. Pero lahat tayo dito, ha? Oh. Sabi nga ng Psalm 37 verse 21, parang maasim na yung mukha nyo. Mainit ba? Oh, relax lang. Psalm 37 verse 21, the wicked borrow it and pay it not again. Oh. Yung mga wicked pag hindi ka nagbayad ng utang mo, ang tawag sa'yo wicked. Okay lang sa'yo, tawagin kang wicked hanggat di ka pa nakabayad. Uy, wicked, saan ka pupunta? Anong wicked sa Tagalog? Ha? Sino nakakalam? Anong wicked sa Tagalog? Tira nyo yung mga utang ayaw magsalito. Ha? Anong wicked sa Tagalog? Yung may mga utang sa sa home credit. Oh. May mga utang sa home credit. Anong wicked sa Tagalog? Ha? Ano? Masama? Yawa na lang. Iba-ibahin pa natin. Yawa, sa kapunta. Pagkantay pa na. Nung nadiretso na. Oh. Ano yan karakter ni Satanas yan But the righteous shew it mercy and give it. Tanong ko, do you spend more money than you make? Mas malaki ba yung gastos mo kesa sa sweldo mo? Abay, may problema ka. May problema ka sa pag-iisip. Diba? I mean, that is not how God wants you to live. Start where you are, use what you've got tayo, diba? Bakit ganun? Tanong mo, pag lumalampas yung gastos mo sa sweldo mo, ibig sabihin, mangungutang ka na. Ayan the wicked borrow and never pay back. Kaya para hindi ka matawad na wicked, magbayad ka ng utang. Gusto mo pinagpapala ka ng Panginoon? Keep your promises, paying your bills. Number 3. Anong number 3? Refuse to gossip. Mali ako. I think mali ako. Yung number 4, yung DE, dapat nandoon yan sa mismo points. Sa mismong points. Hindi yan dyan. Medyo na-mix lang ako. Number 3, refuse to gossip. Mga marites. Sama na tingin ng mga marites, Gusto mo pinagpapala ka ng Panginoon? Tigil mo na yan. Yang bisyo na yan, hindi yan maganda. Pupunta ka lang sa kapitbahay tapos makikipag-chismisan. Narinig mo ba yung away ng mag-asawa kahapon? Sabi ng oo. Anong nangyari? Ano bang nangyari? Tatanungan pa. Yung pala, dalawa sila gusto makaroon ng, maka-pick up ng storya. Wag Sa church, matagal na natin winalayan. Okay lang. Gusto nyo magchismisan kayo? I-chismis mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Alam mo ba, sis, ang bait ng Panginoon kasi yung mister ko ngayon, naku, ang bait-bait na. Ganon. Diba? Wag mo na
Alam mo, nako, ang hirap-hirap. Yung yung preacher na yan, nako, sinasabi ko sa'yo, nako, pili ka lang sa preacher na ito. Lahat ito yung mga preacher to. Kita mo, si Preacher Al, ay nako, mas malala si Preacher Glenn. Ay nako, pag nalaman mo lang kung ano yung si Preacher Japet. Bago pa kayo magchismisan, wala na, ubus na kayo ng mga ito. Kasi pag nagtipo ito, kala mo, nagpaplano sa basketball. No, kidding aside. Ayaw ng Panginoon ng chismis. Ayaw ng Panginoon ng chismis. Please refuse to gossip. You want God to bless you? Oh, refuse to gossip. Ha? No, tuloy pala. Sorry, mali ako. Ituloy mo na lang. Tuloy yun. Oh, sige. Keep your promises, paying your bills, refuse to gossip. Gusto mong pinagpapala ka ng Panginoon? Next, doing our best at work. Kasi integrity, di ba? O gawin mo yung best. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 23? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. You do your best. Ha? Mahirap, may deadline, just do your best. Bakit? Hindi mo ginagawa sa tao yan, ginagawa mo sa Diyos yan. Okay? Letter E. A, B, C, D, E. Oh. Ano yun? We become a person that God would bless and have integrity by what? Being real with others. Dapat totoo ka. Again, anong sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2? But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So, walang balat kayo dito. In this church, wala pong judger dito. I hope. Bakit? Kasi, hindi na po uso dito yung magbalat kayo ka. Kung sino ka, tanggap ka kung ano ka. This is the church, a family church that will accept you who you are. At syempre, tutulungan ka to improve. But you need to be real. You need to be real. We need to be real. And lastly, giving back to God out of our love, our tithes, giving, our increased offering, and finishing our first fruits faithfully. Kasi, doon ka tinitingnan ng Panginoon para pagpalain ka kasi may integridad ka. Oh. Ibabalik mo ngayon yung para sa Panginoon, which is yung tithes. At alam natin kung ano yung tithes. Ano ang Greek word ng tithes? Sino nakalala? Dekatu. Diba? That is the Greek word of tithes, dekatu. Ibig sabihin, 10%. At 10% is not ours, it's the Lord's. Ha? Oh, hindi pa. Nagmamadali ka naman eh. Oh. Ano sabi ni Matthew 6:19? Huwag kang mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Oh, nag-iimbak ka, ang dami. Mabubulok yan. Makakalawang. Maluluma yan. At mananakaw ng mga magnanakaw. Will you still, lay up yourselves treasure in this earth? Pag naintindihan mo na mamamatay ka, tatanda ka at mamamatay ka, at ang importanteng kayamanan, hindi sa lupa, kundi na sa langit, aayusin mo ngayon yung mga binibigay mo. Aayusin mo ngayon yung pag-iimbak mo na dapat nag-iimbak ka sa langit. Dahil ang sabi ng verse 20, mag-imbak ka sa langit. Dahil hindi naluluma, hindi nakakalawang, at hindi nabubulok. At kahit kailan hindi mananakaw na magnanakaw. In verse 21, ang sabi ng Bible, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon din ang puso mo. Diba? Oh, tanong ko, nasaan ang puso mo? Pag nasa lupa, sa lupa ka mag-iimbak. I'm not saying hindi ka mag-iipon,
Hindi mo lalagyan yung savings mo. I'm not saying that. Ha? Don't get me wrong. But dapat mas nagiging importante yung Diyos sa atin, kaya yung Diyos, kaya sa langit tayo nag-iimbak. Alam mo, wala dito si Ate Ana. Siguro masama na naman pakiramdam ni Ate Ana. Dahil si Ate Ana yung, alam mo, ayaw ko kung nanonood si Ate Ana, pero kung nanonood si Ate Ana, alam ni Ate Ana na sinasabi ko yung patutuo niya. Alam natin yung kalagayan ni Ate Ana. Stress sa buhay. Pag nakausap mo siya, ano ang unang sasabihin? Pastor, stress na ako. Pagkausap si Ma'am Leia, naku Ate Leia, stress na talaga ako. O, ganun. Kasi yung asawa ko ganito, yung asawa ko, ganito pa rin siya. Problema. 17 years, iniwanan mo kami. Ngayon, bumalik ka sa amin. Ganun mga linyahan ni Ate Ana. Oh. Nakita ng asawa niya, kasi na-stroke yung asawa niya, bumalik na. Oh. Inalagaan niya. Siya gumastos ng gamot. Alam mong nangyari. Oh. Sabi ng asawa niya, pwedeng padalahan mo yung kapitbahay. Oh, ganon. Sabi niya, wow, ako pa din. Siyempre hindi chismis to. Sabi ko lang yung nararanasan niya. Inabot ng ganito. Nakita ng mister niya yung ginagawa niya sa Magarawak. Pag nakita mo yung Magarawak, karamihan doon nanggagaling sa ginagawa ni Ate Anang trabaho. Yung Magarawak, semento na. May dingding na. May bubong na. Oh, sabi ng asawa niya, abay, marami ka palang pera. Nakapatayo ka na ng simbahan eh. Sabi na, huwag mong pakikialaman yan. Wala akong paki kung mahirap ako dito sa lupa. Dahil alam ko mayaman ako sa langit. May high blood problem. Merong sugar problem. Nagluluto pa sa gabihan. Tapos magbabantay pa ng asawa na pasaway. Tanong ko, okay ka, pero meron ka bang ipon sa langit? Diba? Now, in-explain na sa atin yung levels of giving to God. Diba? In-explain na sa atin. Oh, very quickly, I'm going to explain to you. I still have 2 minutes. Oh, para mag-alas 12. Hindi ko sinabi tatapusin ko. Sabi ko, I have still 2 minutes para mag-alas 12. Number 1, levels of giving. Alam natin yung tithes, di ba? Tithes, hindi tithe. That is a command. Utos yan ng Diyos na ibalik mo ang ikapo. Okay? Number 2, honor. Alam naman natin ito, di ba? So, i-review ko lang kasi nasa ano to eh. Yung verse na ito. Luke 6:38. Ayan. Ano sabi ng Bible? Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Number 1, command. Tithes yun. Give. Magbigay ka lang. Magbigay ka ng tithes, 10%. That is just giving back to God. Yung 100%, pabawasan ng 10%, that is your partnership sa Panginoon. Pagbibigay ng lakas, pagbibigay sa'yo ng talino, pagbibigay ng protection sa'yo. Kumbaga, ito yung ginagawa ng Panginoon. God is just asking a 10%, not because He needs your money, because He wants to show you, to know you na kung saan ba talaga ang priority mo. So, yun ang utos niya. Will you obey? So, pag nag-obey ka, you are recognizing that God is God. 10%, ibalik mo. May mga hindi naniniwala ng 10%. Kasi, Pastor, wala naman yung 10% sa New Testament. Wala nga. Pero ano nakalagay sa New Testament in the book of Acts? Grace giving. Do you know what is grace giving? May nagtanong, Pastor, hindi ako magbibigay ng tithes. Kasi wala naman sa New Testament yan eh. I think I'll give grace giving. Sabi niya talaga, mabuti yan, Brad.
Wala namang problema kung magbibigay ka ng grace giving o magbibigay ka ng tithes. It's either. Pumili ka. Sabi niya, sige pastor, bibigyan akong grace giving. Pero teka lang, let me explain what is grace giving. Binuksan niya yung Book of Acts. Ang Book of Acts, nagbigay grace giving. Ang grace giving is magbebenta ka ng property. Uubusin mo lahat ng property, ibibenta mo, tapos ibibigay mo sa church. That is why it's called grace giving. Dahil hindi kaya ng iba yan. Yung mga willing lang at committed ang nagagawa nun. In-explain ng pastor. Sabi ng membro, Pastor, alam mo ang ganda ng 10%. Ang ganda ng 10%. Kasi yun ang command ng Panginoon. Doon tayo, Pastor, 10%. Nagreklamo ka pa? Sa 100%, 10% lang ang gusto ng Panginoon to prove that He is your priority. That He owns everything. Ano yung pangalawang level of giving? Level 2. Kasi hindi ka pa cheerful giving nun. Ang cheerful giving is not just giving your tithes. Hindi naman giving yung tithes eh. Giving back to God yun eh. That's not an offering. Number 2, eto, honor. Sabi ng Bible, doon sa binasa natin, give, and it shall be given unto you. Oh. Good measure. Honor. Honor. Meaning increase offering. Above 10%. Okay? Pag nagbigay ka above 10%, you are just showing how you really love God. Pag sinabi mong increase offering, nagbibigay ka ng love offering, nagbibigay ka ng kung anong, saan yung ating ano? Pahingin ng sobre. Ito, meron ako. Oh. Ano nakalagay sa atin? Alam mo? Ano sabi ni Pastor Benny? Yung sobre nyo. Ang hirap nyo naman na church. Sabi niya, yan lang yung offering nyo. Sabi ko, mahirap? Naawa ako sa sarili ko. Tiningnan ko, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pastor, 6 na po. Sabi niya, ang hirap nyo, 6. Di ba ininsulto pa nga kayo? Ininsulto pa nga tayong mga magnanakaw. Ha? O, alam mo ilan sa kanila? Meron silang 6. Meron silang 7. Meron silang 8. Yung Romans, basta, for government, meron silang disaster. Tapos, 8, 9. I think inabot yata sila ng 11. Mas malaki pa yung sobre nila. Tanong ko sa'yo, naghirap ba ang membro ng MBBE? No. I'm not saying, offering na naman yun. No, I'm just giving you a level of giving to God. Bakit? Nakalimutan na natin. At kadalasan ng mga malilit na bagay, kinakalimutan natin. Malit lang naman yan eh. O, tingnan mo, kinalimutan mo yung pagbayad ng kuryente. Malit lang naman yun eh. Magkano lang yung binabayaran mo? 300 lang naman yan. Next month, 600 lang naman yan. Next month, 900 lang naman yan eh. Pero bakit dinabayaran yung 300? Because tingin mo, maliit lang. Simple lang naman to eh. Pero bakit kinakalimutan? Kasi tingin natin maliit lang. Increase offering. Ang tawag doon, ino-honor mo yung Panginoon. You're telling God, Lord, your name is wonderful. You are a powerful God. Oh. Kaya ini-increase mo yung offering mo. Pangatlo, level of offering. Thanksgiving. Dito na papasok yung tinatawag natin na first fruits. Lord, thank you for giving me a family. Thank you, Lord, for giving me a job. Kaya may first fruits tayo. Diba? Oh. First fruits commitment. Anong sabi natin, if you want God to bless you, have an integrity. Be honest. Keep your promises. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Hindi. Keep your promises. Ano yung pangalawa doon?
If you remember that, ano? Pay your bills. Nangako ka, tuparin mo. Ha? Pag nag-commit ka, bayaran mo. Oh. Yung first fruits, nag-commit ka. Tuparin mo. Okay? Pangapat. Yung pinakamahirap sa lahat ng level ng offering, ng giving to God, is worship. Anong tawag doon? Sacrificial offering. Do you know what is sacrificial? Nasasaktan ka na. Hindi ka pwedeng tawagin cheerful giving nang sinabi doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Tama ba ako? Tama ako? Nang sabi ng Bible, listen every man according as he purpose in his heart, so let him give. Hindi masama ang loob, hindi napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Hindi ka pwedeng sinasabi na nagbibigay ng kagalakan kung ang binibigay mo lang ay tithes. Hindi ka pwedeng sinasabi kung nagbibigay ka lang ng increase offering. Hindi ka sinasabi na nagbibigay ka lang kung nagbibigay ka ng first fruits. Do you think, if you read the Bible, ang sinasabi ng cheerful giving, being a cheerful giver, is giving a 4 levels of offering. Tanong ko, are you a cheerful giver? Mahirap pa. Then start where you are and use what you've got. Sacrificial, hindi pa natin siguro kakayanin. Alam mo yung mga tao nagbibigay ng sacrificial? Ito yung mga tao na ibinibigay nila yung sobra sa kakayanan nila. Ang tawag doon, sacrificial. At the end of December, merong programa sa ibang church, MBBE, personally, specifically, doon nagbibigay talaga sila ng sacrificial. And you know what? Wala akong nakita. Honestly, if you go to MBBE, I'm not saying na abulin natin, di natin kakayanin yon. Pero wala akong nakita sa MBBE. Honestly, mahirap. Why? Because they experience God's best in their life. Tanong ko, hindi ka ba pagod na hindi maranasan yung God's best? Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kung bakit may buhay ka at yung buhay mo hindi nararanasan yung God's best, hindi mo nararanasan yung added blessing, hindi mo ma-enjoy yung kung anong mayroon ka dahil tumitingin ka sa ibang bagay, dahil iniisip mo dapat ikaw yung mayroong ganon. Tanong ko, karapatan o karapat dapat ka bang mag-enjoy ng ganon? Dahil kung hindi mo binibigay o hindi mo nararanasan yung God's best, isa lang pong dahilan yan. God is never been a first priority in your life. It is not God's problem. It is our problem. If you want to experience God's best, then we need to let God be the first priority in our life. Eto, ano na lang to? Konting paalala lang. Diba? Never live for the approval of other people. Kailangan approval ng Diyos, okay na. Huwag ka ding mabuhay. Huwag kang mabuhay na tinatago ang kasalanan mo. You need to confess and be honest to God. Ano yung panghuli? Number 3, choose to enjoy what God has given you now. Kasi binigay niya, enjoyin mo. Yun ang gusto niyang makita. So that when God blesses you another thing, when God added you something, makikita niya, hindi mo ipagyayabang yon. Wawalhatiin mo siya kung anong meron ka. Father God in heaven, we thank you, we praise you. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for reminding us. Help us na kami po ay maging open. Help us, Father God, na this time, we will reach for your best and really experience, Father God, the best in this life. Dahil po, ikaw ang ginawa naming priority. When we obey, you will be blessed. If we disobey, we will experience
curse. And that is what the Bible says. Tulungan mo kami, bigyan mo kami, at bawat isa ng tagumpay. In opening ourselves to you, in Jesus' name we pray. As we bow our head and close our eyes, no one looking around, God wants you to experience His best. Alam mo, ang Diyos na sa business in giving you blessings. Kasi Diyos siya eh. Pero mind you this, you will never experience those things without letting God feels that you are giving Him the first priority in your life. Sinong binibigyan mo ng approval? O sinong hinahanapan mo ng approval? Other people na talo ka dyan. Are you hiding your sin? Mas nagiging mayabang ka pa? Mali ka na nga, mayabang ka pa rin? Wala kang tagumpay dyan. Lagi ka nagko-complain kung anong meron ka? Binigyan ka ng Diyos. At sinusubukan ka niya kung kontento ka ba at magiging faithful ka kung anong meron ka. Dahil kung hindi, you will never experience God's best. You need to open your heart to the Lord. You need to be honest to Him. You need to tell Him what's in your heart. From there, talagang mararanasan mo that God wants you to be blessed and to have that integrity. The piano playing softly, I don't know kung anong dalahin mo. Hindi ko alam kung anong mga challenges mo. But all I know is this. This is for you. Sa tagal ng panahon, baka tamaan pa tayo ng pandemic ulit. Sa tagal ng panahon, baka magkaroon pa tayo ng mga problema. Pero definitely may kabigatan ka. And God wants you to experience His best. God must be first in our priorities. Well, while you coming here in the altar, I will sing our best. Sige. Kakantayin ko yung our best. And tell God in this altar, kung kailangan mo mag-sorry, you say sorry. Kung kailangan mong aminin yung pagkukulang mo, aminin mo. Kung kailangan mong i-improve yung sarili mo, i-improve mo. Diba? Oh. That is how we do it. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is His test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Just pray to God, Lord, bigyan mo akong best. I want to experience that best. Help me, let me grow, and let me be contented kung ano meron ako. And experience your best.